Malalim na ang gabi, ang reporter na si Melvin ay binisita ni Daugherty, isang empleyado mula sa pharmaceutical company na BTH. Lumalabas na nagdudulot sila ng malaking kontaminasyon ng basura na nag-trigger ng mutation sa mga hayop at posibleng humantong sa problema sa kalusugan ng lokal na populasyon. Plano ni na Melvin at Daugherty na ilantad ang mga krimen ng kumpanya. Sa sandaling iyon, nakita nila sa mga security camera na ang gusali ay napapaligiran ng mga killer nuts, isang marahas na gang at sikat na banda na binayaran ng BTH. Pinatakas ni Melvin si Daugherty bago sumigaw sa killer nuts upang mabaling ang atensyon sa kanya. Sa kasamaang palad, nakita ni Daugherty na nakaharang sa hagdanan ng mga masasamang loob, kaya kinailangan niyang tumalon sa railing para makatakas. Ang memory drive kasama ang lahat ng mahahalagang impormasyon na ninakaw niya mula sa kumpanya ay nasira nang siya ay lumapag. Sa opisina, pumasok ang mga killer nuts at binaril si Melvin ng ilang beses. Nagawa pa niyang tumayo kaya binaril ulit siya ng mga ito. Patuloy pa rin sa pagdalaw si Melvin, kaya sa pagkakataong ito ay binaril nila siya ng trident na nagpalipad sa kanya sa bintana. Sa labas, nakita ni Daugherty si Melvin na namatay nang siya ay bumagsak habang siya ay tumatakas. Sa umaga, gumising si Winston para sa isa pang araw ng trabaho. Simula nang mamatay ang kanyang asawa, siya na ang nag-aalaga sa kanyang stepson na si Wade, ngunit hindi sila close sa isa't isa. Paglabas nila ng bahay, nakita ni Winston na hinaharas ni Spence ang kanyang kapitbahay na si Daisy dahil gusto nitong ibenta niya ang kanyang ari-arian. Patuloy siyang gumagawa ng mga pananakot na komento hanggang sa pumayag siya. Tiniyak ni Spence na babalik siya mamaya dala ang mga papeles at bago umalis, itinapon niya ang pusa ni Daisy sa gitna ng kalsada. Agad na tumakbo si Winston upang iligtas ang kuting na muntik nang mabundol ng kotse sa proseso. Lumayo si Wade at sinundan siya ni Winston para siguraduhing ayos lang siya. Binulyawan siya ng bata, nagrereklamo dahil hindi ipinagtanggol ni Winston si Daisy. Kinailangang ipaliwanag ni Winston na kung minsan ay wala silang magagawa. Pagkatapos, pumunta si Winston sa pabrika ng BTH kung saan siya nagtatrabaho bilang janitor. Madalas na tumutunog ang mga alarma at naririnig niya ang mga tao na sumisigaw, ngunit hindi siya nakikialam. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Winston sa doktor para sa mga resulta ng kanyang pagsusuri. Sa kasamaang palad, mayroon siyang agresibong tumor sa utak na nangangahulugang mayroon na lang siyang 1 taon na natitira upang mabuhay. Imposible ang operasyon sa yugtong ito at ang tanging medikal na paggamot ay napakamahal. Tumawag si Winston sa kanyang insurance company at nalungkot nang malaman na hindi nila babayaran ang ganitong uri ng paggamot kahit na mayroon siyang platinum plan. Samantala, galit na galit ang may-ari ng BTH na si Robert dahil bumagsak ang stocks ng kumpanya. Maraming usap-usapan tungkol sa kanyang mga iligal na pakikipag-ugnayan sa mga gangster at ang pagtatapon ng nakakalason na basura. Ang kanyang kapatid na si Fritz ay ang pinuno ng seguridad at namamahala sa killer nuts. Sinira ni Robert ang TV sa galit nang marinig niyang nabigo silang patayin si Daugherty at sinabihan si Fritz na ayusin ito kagad. Pagkatapos, ginambala ni Fritz ang pagsasanay ng banda at ipinadala sila para patayin si Daugherty. Pumunta ang mga maton sa kanyang bahay at sinira ang lahat sa loob, sinusubukan na hanapin siya ngunit hindi nagtagumpay. Si Daugherty ay nasa kabilang kalye at naghihintay hanggang sa umalis sila upang umuwi. Sinigawan siya ng roommate niya dahil muntik na rin siyang salakayin ng mga maton, ngunit interesado lamang si Daugherty sa peking panel sa sahig. Buti na lang at nakatago pa rin ang bag niya doon kaya kinuha niya ito at sinabing hindi na siya babalik. Sa paaralan, sinubukan ni Wade na mag-audition para sa paparating na talent show, ngunit masyado siyang kinakabahan at umalis sa entablado. Lumabas ang video sa online at pinagtatawanan siya ng lahat. Sa bahay, sinubukan ni Winston na pasayahin si Wade sa pamamagitan ng pagsusuot ng palda para isayaw siya, ngunit hindi natuwa ang bata. Napansin ni Wade ang medical record sa mesa, ngunit kinuha ito ni Winston bago niya ito mabasa. Pagkatapos, itinapon ni Winston ang medical record sa basurahan at lumabas para uminom. Sa isang espesyal na kaganapan, si Robert ay pinagalitan ng iba't ibang mga kasosyo sa negosyo, kabilang ang alkalde. Biglang kinalagkad ni Spence si Robert sa pribadong mesa para kausapin ang kanyang ama, si Thad, isang makapangyarihang mobster. Binulyawan ni Thad si Robert dahil nanghiram siya ng pera sa BTH at matagal na siyang hindi nagbabayad. Nang maglaon, nakatanggap si Robert ng parangal at hindi pinansin ang kanyang mga problema upang magyabang sa halip. Sa sandaling iyon, pumuslit si Winston at nilapitan si Robert na nagpapaliwanag na nagtrabaho siya para sa kanya sa loob ng 13 taon at hindi kailanman nagdulot ng problema, kaya karapat-dapat siyang magkaroon ng mas magandang insurance. Sinabi ni Robert na siya ay maawain at sinabihan ng kanyang assistant na si Kissy na asikasuhin ito. Dinala ni Kissy si Winston sa labas, nangakong pag-uusapan ng mga bagay-bagay, ngunit pinagsarahan siya ng pinto at umalis. Naririnig siya ni Winston at ang pangungutya ni Robert.
Si Winston na galit ay pumunta sa BTH kung saan nanonood si Doherty mula sa dilim. Nang makita niyang bumukas ang pinto, ginamit niya ang pagkakataong makalusot. Nag-trigger siya ng alerto sa paglabag sa seguridad at agad na tinawagan ni Fritz ang killer nuts para asikasuhin ito. Habang gumagamit si Doherty ng ilang kagamitan para subukang kumuha ng sample ng mapaminsalang basura, inilubog ni Winston ang kanyang mop sa radioactive sludge at pagkatapos ay ginamit ito upang takutin ang night guard, na pinilit siyang ilagay ang lahat ng pera ng kumpanya sa isang bag. Sa kanyang paglabas, aksidenteng nabangga ni Winston si Doherty at nahulog ang dala niyang sample sa bag ng pera na agad itong sinunog. Lumitaw ang killer nut sa likuran nila kaya kinuha ni Doherty ang ID ni Winston at pareho silang tumakbo. Ang kalsada ay may harang na bakod ngunit madaling tumalon si Doherty at sinubukan niyang tulungan si Winston na gawin din iyon ngunit masyado siyang mabagal. Dahil papalapit na ang killer nuts, wala siyang pagpipilian kundi umalis. Pinalibutan ng pangkat si Winston at binaril sa mukha. Napansin ni Fritz ang pagkakamali at sinigawan sila bago sinabihang maglinis. Ang katawan ni Winston at ang kanyang mop ay nilaglag sa lawa ng radioactive waste upang maalis ang ebidensya. Habang nagmamasid si Doherty mula sa malayo, ang radioactive waste ay pumasok sa katawan ni Winston at binuhay siya, ngunit ganap din siyang nag-mutate. Paglabas niya sa lawa, isa na siyang deformed na kulay green na nilalang kaya naman napasigaw siya sa takot. Pagkatapos ay sinubukan niyang umuwi at nakita si Daisy na pinipirmahan ang mga papeles ng ari-arian para kay Spence. Hindi gustong makita, dumaan si Winston sa fire escape upang makarating sa bintana ng kanyang apartment. Tumatawag si Wade sa 911 dahil nawawala ang kanyang stepfather. Nang makita niya ang halimaw sa bintana, nataranta siya at naghagis ng bagay sa mukha nito, dahilan upang matumba si Winston at bumagsak sa ibabaw ng kotse ni Spence. Nang marinig ang alarma, tiningnan ni Spence ang kanyang sasakyan at natakot nang makita si Winston, kaya nagpaputok siya. Gayunpaman, itinulak lamang ng bagong katawan ni Winston ang bala at gumaling ang sugat. Si Winston na galit ay humawak sa braso ni Spence at pinunit ito habang ang mga tao sa kalye ay nagsimulang i-record siya gamit ang kanilang mga cellphone. Mabilis na tumakbo palayo si Winston at ginamit ni Daisy ang pagkakataong makuha ang kanyang mga papeles mula kay Spence. Pagdating ng pulis, inilarawan ng mga tao si Winston sa lahat ng uri ng hindi kapanipaniwalang nilalang na tinawag siyang halimaw at demonyo. Ang pulis ay nagpaputok ng kanyang baril sa hangin at inihayag na sila ay nagsisimula ng isang kaguluhan. Hinahabol ng mga tao si Winston na may mga apoy na pinilit siyang magtago sa kagubatan kung saan siya nahimatay. Kinaumagahan, nagising si Winston sa kampo na kabilang sa isang palaboy na nagngangalang Guthrie na hindi natatakot sa kanya. Hawak ni Guthrie ang mop at ibinalik ito kay Winston na sinabing dapat itong gamitin ng may pananagutan. Samantala, nanunood ng TV si Wade at nadiskubring hinahanap ng mga awtoridad ang nakita niyang halimaw, kaya tumawag siya sa istasyon para magbahagi ng impormasyon. Sa tindahan ng burger, kinuha ng right-wing supremacist group na tinatawag na Nasty Lads ang gusali at hawak ang mga kliyente bilang bihag para magprotesta sa pagpapalit ng pangalan. Ang restaurant ay tinatawag noon na Mr. Meat at pinalitan nila ito ng Miss Meat. Nang subukan ng detective na mga twiran sa pinuno, nagpaputok lamang ang lalaki. Si Winston ay palihim na bumalik sa bayan at nakita niya ang lahat ng kaguluhan. Ininsulto ng bulag na kliyente ang Nasty Lads at itinapon ang kanyang inumin sa pinuno. Nang babarilin na niya ang babae, pumasok si Winston sa pinto sa likod at hinampas ng mop ang pinuno, dahilan upang mawala ang kalahati ng mukha nito. Pagkatapos ay sinimulan niyang salakayin ng lahat ng Nasty Lads, pinatay sila isa-isa at pinunit pa ang bituka ng isang lalaki sa kanyang likuran. Matapos ang isang napakadugong labanan, lahat ng mga bihag ay pinayagang lumabas. Naghanda ang mga pulis sa pagbaril nang makita nila si Winston, ngunit ipinagtanggol siya ng mga bihag na sinabing siya ang kanilang bayani. Ang isang reporter ay agad na nagtanong sa kanya ng ilang mga katanungan para sa camera at nakilala ni Wade ang boses ni Winston. Nakita rin siya ni Spence sa TV at kinilala siya bilang ang taong nanakit sa kanya, kaya ipinadala ni Tad ang kanyang mga tauhan. Si Winston ay hinahangaan na ngayon ng lahat at ang mga tao ay nakipag-selfie pa sa kanya. Nang maglaon, nang huminto siya upang umihi, natuklasan niya na ang kanyang ihi ay parang asido. Nagsimulang mag-isip ang media kung ang BTH ang naging sanhi ng pagbabago ng lalaki. Sinimulan din nilang tawagin siyang nakakalason na Avenger o nakakalason lang. Nagalit si Robert kay Kissy at Fritz dahil hinayaan nilang makatakas si Doherty at sa tingin nila ay katrabaho siya ni Winston. Hindi rin siya natutuwa sa atensyon ng media sa bagong bayani. Ngunit sa malapit na pagtingin ay napansin niyang ang mutated na nilalang at ang janitor ay iisang lalaki dahil pareho ang suot nilang palda. Napagtanto na ang kanyang sariling kemikal ang sanhi nito, humingi si Robert ng paliwanag sa kanyang mga siyentipiko. Sinabi nila sa kanya na ang mutation ay sanhi ng paghahalo ng kanilang nakakalason na basura sa isang napakabihirang genetic marker.
Gusto ni Robert na muling likhain nila ang mutation na ito, ngunit kakailanganin muna nilang makuha si Winston. Samantala, pumunta si Doherty sa apartment ni Winston at pinapasok siya ni Wade pagkatapos makita ang ID ng kanyang stepfather. Ikinwento sa kanya ni Doherty ang nangyari noong gabing iyon sa pabrika at ibinahagi na namatay ang kanyang ina dahil nalantad siya sa nakalalasong basura. Biglang sumulpot ang killer nut sa apartment, kaya tinulungan ni Doherty si Wade na makatakas sa pamamagitan ng pagbaba sa bintana. Nagawa ng isa sa kanila na barilin si Wade sa tamang oras para maglagay ng tracker sa kanyang binti. Sa kalye, nakasalubong ng dalawa si Winston, na sa wakas ay nagsabi kay Wade tungkol sa kanyang cancer. Naputol ang pag-uusap ng barilin ng mga tauhan ni Todd si Winston. Kinaladkad ni Doherty si Wade habang si Winston ay nakabawi at pinatay ang umaatake gamit ang mop bago tumakbo palayo. Sa kakahuyan, nakarinig si Wade ng ingay at sa wakas ay nakita nila ang tracker. Dumating ang mga killer nuts at binaril si Doherty bago hinuli ang bata. Bumalik kay Winston, nagtago siya sa abandonadong gusali at sinuri ang kanyang mga sugat. Lumabas na ang mga bala, ngunit hindi pa nagsasara ang mga butas. Dumating ang iba pang mga tauhan ni Thad para hanapin siya, kaya nagtago siya sa tumpok ng mga basura at biglang inatake ang unang maton. Pagkatapos, ginamit niya ang katawan bilang puppet para makuha ang atensyon ng isa pang maton para patayin din siya. Sa huli, tumalon siya sa kotse ng maton at pinunit ang ulo ng driver, sinagasaan ito nang magmaneho siya palayo. Pagkatapos, hinanap ni Winston si Doherty at dinala siya sa kampo ng palaboy. Nabanggit ni Guthrie na siya ay isang doktor bago nawala ang lahat sa kanya, ngunit wala siyang ginawa upang tumulong. Walang pagpipilian si Winston kundi ibuhos ang kanyang dugo sa sugat ni Doherty para gumaling ito. Paggising niya, pumayag siyang makipagtulungan kay Winston. Sa van ng killer nuts, pinakiusapan ni Fritz si Wade na huwag matakot dahil si Winston lang ang gusto niya. Nagalit si Wade at sinabing kahit papaano ay mahal siya ni Winston, sa wakas ay tinawag siyang tatay. Sa tingin niya ay walang nagmamahal kay Fritz kaya naman labis na nagalit si Fritz. Samantala, si Thad na galit ay tumawag kay Robert upang magreklamo tungkol kay Winston dahil sinisisi niya ang BTH sa kanyang pag-iral. Gustong parusahan ni Thad si Robert na nakitang dumating si Fritz kasama si Wade at tiniyak kay Thad na kontrolado niya ang lahat. Maya-maya, ang killer nuts ay gumagawa ng pagtatanghal. Idiniskonekta ni Doherty ang mikropono ng banda upang palitan ito ng kay Winston na naglakad sa gitna ng karamihan habang kinakanta ang pinakasikat na kanta ng banda. Pumunta siya sa entablado habang ang mga tao ay nagbubunyi para sa kanya, ipinakita pa sa kanya ang kanilang pribadong bahagi. Nagalit ang singer dahil mas gusto ng mga tao si Winston at pinagbabaril siya para lang punitin ni Winston ang tuktok ng kanyang ulo gamit ang kanyang mop. Tumakbo ang mga tao sa gulat habang sinasalakay ng banda si Winston para sa paghihiganti. Iniwasan niya ang pag-atake ng isang lalaki na nahulog sa entablado at agad na namatay. Pagkatapos ay inihagis ni Winston ang mop na dumaan sa ulo ng isa pang musikero at dumapo sa mixer table, pinatay ang DJ sa pamamagitan ng pagkuryente sa kanya. Ang gitarista ay pinabagsak sa ilang suntok at pinunit ni Winston ang kanyang balbas upang pilitin siyang kainin ito. Ang mga tao ay nakatitig sa gulat at iniisip na ang kanilang bayani ay isa palang halimaw, kaya sinabi ni Winston sa kanila ang katotohanan tungkol sa banda at BTH. Sinubukan ng huling miyembro ng banda na tumakas kaya't hinampas siya ni Doherty ng kahoy. Tinanong siya ni Winston tungkol kay Wade habang tinatanggal ang maskara ng lalaki para lamang makakita ng maliit na ulo. Kahit papaano ay sinabi sa kanya ng ipit na boses kung saan hahanapin ang kanyang anak. Ilang sandali pa, dumating ang dalawa sa mansyon ni Robert at inilabas ni Winston ang kanyang mata upang tingnan ang lugar, nalaman na mayroong dalawang gwardya. Sinubukan ni Doherty na akitin sila at ang mga gwardya ay labis na kinabahan sa presensya ng isang babae kaya aksidente nilang nabaril ang isa't isa. Nakulong sa garden shed, nakita ni Wade si Winston na paparating at sinubukan siyang bigyan ng babala tungkol sa panganib, ngunit huli na. Ang estatwa ni Robert ay nagbuga ng sleeping gas sa dalawa. Nang magising sila, nakita nila ang kanilang sarili na nakakadena sa lab. Ang mga siyentipiko ay kumuha ng sample ng dugo ni Winston at sinubukang gumawa ng serum para kay Robert, ngunit hindi ito naging maganda. Pinilit sila ni Robert na ulitin ang eksperimento hanggang sa maging matagumpay ito, kaya paulit-ulit nilang kinuhanan si Winston ng dugo. Sa kalaunan, nagawa ng mga siyentipiko na gumawa ng serum na nasa tamang hanay ng Matinix, ngunit mayroong isang problema. Ayaw itong marinig ni Robert at kinuha ang bote. Sa sandaling iyon, dumating si Thad kasama ang kanyang mga tauhan at inilagay sa balita. Ang pagsabog ni Winston sa konsyerto ay makikita sa media at inanunsyo ng alkalde na hindi na niya susuportahan ang BTH. Handa na si Thad na parusahan si Robert sa hindi paglutas sa problema gaya ng ipinangako, kaya nagpa siya si Robert na inumin ang serum. Sa una, ang kanyang pagbabago ay hindi sukdulan, ngunit mas mabilis na siya at mas malakas na rin,
kaya't nagawa niyang patayin si Thad at ang kanyang mga tauhan sa loob lamang ng ilang segundo sa pinakamalupit na paraan. Pagdating ni Casey para hanapin siya, tapos na ang transformation at mas mukha siyang halimaw. Gusto rin inumin ni Casey ang serum, ngunit ilang patak na lang ang natitira. Di nagtagal, nagsimulang makaramdam ng sakit si Robert at iginiit ng mga siyentipiko na hindi pa handa ang serum. Sinigawan sila ni Casey, nag-uutos na ayusin ito. Nais din niyang patayin ng mga gwardya ang lahat ng kanilang mga bihag, kabilang si Wade. Kinilabutan si Fritz nang marinig ito, at nang lumingon si Casey, natuklasan niyang bahagyang naapektuhan din siya ng serum. Ayaw niyang pumatay ng inosenteng bata at pilit niyang hinaharangan ng mga gwardya na nagsabing ang halimaw na ito ay hindi na si Robert. Sinipa siya sa singit ng galit na si Casey at sinimulan siyang bugbugin gamit ang bakal. Sa selda, narinig ni Doherty na papatayin si Wade at kinumbinsi si Winston na lumaban. Sa kasamaang palad, nabigo siyang putulin ng mga kadena kahit gaano pa siya humila. Pagkatapos ay naalala niya ang kanyang asido na ihi, kaya binuksan niya ang pantalon at umuhi upang mapalaya silang dalawa. Habang nagnanakaw si Doherty ng computer para makuha ang patunay na kailangan niya, sinuntok ni Winston ang pinto para ibagsak ito at kinuha ang kanyang mop. Sa labas, papalapit na sa shed ang dalawang gwardya, kaya sumigaw si Winston para makuha ang kanilang atensyon at binato ang mukha ng isang lalaki na agad siyang pinatay. Nagpaputok ang isa pang gwardya at aksidenteng tumama ang bala sa tangke ng gas na nagdulot ng malaking pagsabog na sumira sa shed. Itinapon ng shockwave si Winston at napasigaw siya sa kawalan ng pag-asa sa pag-aakalang patay na si Wade. Pagkatapos ay nagpakita si Robert na may dalang palakol at nagsimulang labanan si Winston. Nagpalitan sila ng suntok hanggang sa maipit ang kanilang mga sandata at ang radioactive mop ay nagsimulang sirain ng palakol, kaya dinisarmahan ni Robert si Winston at sinubukang pugutan siya. Nabigo ang pag-atake dahil sa nakakalason na pinsala sa palakol. Kinuha ni Winston ang mop at sinunog ang mukha ni Robert, dahilan para magsimula siyang tumakbo. Isang habulan ang naganap at ang mga lalaki ay gumulong pababa sa burol. Samantala, bumalik si Doherty sa kotse, ngunit sinurpresa siya ni Casey mula sa likuran at sinubukang sakalin siya ng kadena. Pagkatapos ng ilang pakikipagpunyagi, binitawan ni Casey si Doherty na agad na bumalik upang labanan siya ng maayos. Nagambala si Casey nang makita niyang nag-aaway sa malapit sina Robert at Winston, kaya naman, hinampas siya ni Doherty ng kubeta sa ulo para tuluyang ibagsak. Kasabay nito, pinatumba ni Robert si Winston, ngunit nang papatayin na niya ito ay hinampas din siya ni Doherty ng kubeta. Tumangging sumuko, sinira ni Robert ang isang container ng nakakalason na basura. Pinuto ni Winston ang kanyang palakol at hinarap siya para paulit-ulit siyang suntukin sa mukha. Pagkatapos, hinawakan niya ito sa leeg upang simulan ng pagsakal sa kanya, ngunit nagambala siya sa paglitaw ni Wade at pagtawag sa kanya ng ama. Gumamit pala si Fritz ng nakatagong lagusan para iligtas ang bata. Sinamantala ni Robert ang pagkakataong umatake muli, kaya ginamit ni Winston ang kanyang mop para ihagis siya sa ibabaw ng kotse. Ang kanyang ulo ay pumasok sa hood at ini-start ni Doherty ang makina para gutayin siya. Pagkatapos, sinubukan ni Winston na lumapit kay Wade para lang saksakin siya ni Casey mula sa likod. Nang subukan siyang pigilan ni Fritz, nalaslas din ang kanyang lalamunan. Hinarap ni Winston si Casey at nahulog sila sa natapon na kemikal na nagdulot ng malaking pagsabog na ikinamatay niya. Maya-maya, nagising si Winston sa ospital. Ang bulag na babae mula sa insidente sa tindahan ng burger ay naroon na inihayag na siya ay special agent. Binuksan niya ang TV at nanood sila ng balita na nagpapatunay na gumawa si Doherty ng data dump na naglantad sa sabuatan ng BTH. Maging ang alkalde at ilang pulis ay sangkot. Ipinaliwanag ng ahente na matagal na niyang tinutugis ang BTH at labis siyang nagpapasalamat sa tulong ni Winston kaya hindi siya makukulong para sa kanyang mga krimen. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng doktor na ang mutation ay nagpagaling sa kanyang kanser. Nang umalis si Winston sa ospital, naghihintay si Daisy at ang maraming tao para pasalamatan siya sa pagliligtas sa lungsod. Maging si Wade ay niyakap siya sa unang pagkakataon. Nagpaalam si Doherty sa kanya mula sa malayo. Sa isa pang silid, si Fritz ay binabantayan ng isang pulis at nagising si Casey. Nang oras na para sa talent show sa paaralan, sa wakas ay may sapat na lakas ng loob si Wade para magtanghal at buong pagmamalaking sinuportahan siya ni Winston mula sa likuran. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.